pag-usapan natin kung bakit, kung napapansin ninyo ay maraming mga Pilipino na matatanda na dito sa Canada na kahit over 65 years old ay nagtatrabaho pa rin. Mapapansin nyo yan, di ba mga tropa? Lalo-lalo na sa mga fast food, tatlakad tayo. Sa mga fast food, sa mga food court, lalo-lalo sa Calgary, sa may Chinook. Dami ko nakitang matatandang nagtatrabaho pa rin kahit na dapat nag-retire na sila. Alam niyo mga tropa, maraming dahilan yan kung bakit nagtatrabaho pa rin yung matatanda rito. Siyempre, unang-una na dyan mga tropa ay OFW tayo dito di ba? Ang mindset ng mga Pilipino ay kahit matanda na ay kumita pa din mga tropa. Kahit golden age na ay talagang nagtatrabaho pa rin kasi naghahangad na kumita ng malaki mga tropa. Totoong totoo yan dito sa Canada at marami kang makikita mga ganyan dito. Ang nakikita ko pang isang dahilan mga tropa, no, medyo foggy mga tropa, ang ganda ng panahon dito sa tabi ng lake. Ang nakikita ko pang isang dahilan kung bakit yung mga Pilipino ay nagtatrabaho pa rin kasi sila yung bread and butter ng pamilya nila sa Pilipinas. Totoo yung mga tropa, sila pa rin yung nagpapaaral, tumutugon sa mga pangangailangan ng mga pamilya nila sa Pilipinas, at sila pa din yung tumutulong, kumbaga sa kanila pa rin nanggagaling yung suporta na hinihingi ng pamilya nila sa Pilipinas mga tropa. Minsan pa nga dyan may mga matatanda na tumutulong pa rin sa mga nangangailangan ng mga kaibigan, ng mga kamag-anak na malalayo na, at saka yung mga nag-charity pa rin mga tropa, which is para sa akin magandang dahilan para magtrabaho ka nga naman dito sa Canada kasi nakakatulong ka mga tropa, no? Pero minsan mga tropa, kaya sa sobrang pagtatrabaho ng mga matatanda rito ay nakakalimutan na rin nila yung sarili nila sa pagtatrabaho mga tropa. Isang dahilan yan kung bakit marami kang nakikita mga Pilipino matatanda rito sa Canada na tuloy-tuloy pa rin nagtatrabaho kahit dapat nagre-retire na sila mga tropa, no? Ang isa pa nakikita kong dahilan mga tropa sa mga tatanda rito, at napagtanungan ko na noon pa mga tropa, na yung ibang matatanda rito ay hindi sila nag-downsizing. Ano ibig sabihin ng downsizing mga tropa? Diba kapag nagtatrabaho ka pa rin, yung cost of living mo ay masyadong mataas mga tropa, diba? Pero yung ibang matatanda rito ay hindi nag-downsize o hindi nagpababa ng kanilang cost of living dito sa Canada mga tropa. Kasi marami dito sa mga kaibigan nating matatanda na ay tuloy-tuloy pa rin nagtatrabaho at hindi nila namamalayan na tumataas pa rin yung cost of living nila. Habang tumataas yung kanilang sweldo ay tumataas din yung kanilang pamumuhay at hindi sila nagda-downsize mga tropa. Yung ibang mga kababayan natin at katropahan nating matatanda na at saka yung mga old age na ay hindi talaga nag-downsize mga tropa. Andyan yung kahit matanda na sila ay kumuha pa rin ng mga mahaling gastusin, tulad ng kumuha pa rin ng mga brand new na mga sasakyan, patuloy nag-upgrade ng kanilang mga buhay katulad ng sasakyan, at kumukuha pa rin ng mga mamahaling mortgage mga tropa. Dito nga pala sa Canada mga tropa, kahit matanda ka na, as long as napatunayan ng bangko na kaya mo pa rin bayaran yung iyong mortgage, ay bibigyan ka pa rin ng mortgage mga tropa. So yung mga bangko, they don't care kung gaano ka nakatanda rito at kung ano yung age mo, as long as mabayaran mo yung mortgage nila, yung utang na niloan mo sa kanila mga tropa, wala silang pakialam kahit gaano ka pa katanda rito. So yun mga tropa, hindi sila nag downgrade o hindi sila nag downsize ng kanilang pamumuhay dito. Tuloy-tuloy pa rin nilang ginagawa yung high cost of living nila dito sa Canada mga tropa. Ang isa ko pa nakikitang dahilan mga tropa, ito common ko nakikita dito sa Canada at tsaka nung nasa Pilipinas ako mga tropa, nakausap ko yung mga ibang matatanda ron. Ang isa sa pinakaunang dahilan nila kung bakit hindi sila nakapag-retire at patuloy pa rin sila nagtatrabaho kahit tanda na, ay hindi sila nakapag-ipon at hindi nakapaghanda para sa kanilang retirement mga tropa. Totoong nangyayari yan mga tropa. Kahit nung nasa Pilipinas ako, ang dami ko nakita mga matatanda na
nagtutulak ng kariton, kumbaga yung hirap na hirap ng kumuha o hirap na hirap ng gumawa at kumilos ay walang no choice eh. No choice talaga sila at kailangan nila magtrabaho kasi nga hindi sila nakapag-ipon at hindi nila pinaghandaan yung kanilang retirement age mga tropa. Common na nangyayari yan dito sa Canada. Makikita mo ibang mga kamag-anak o ibang mga matatanda rito na talagang tuloy-tuloy pa rin nagtatrabaho kahit sobrang tanda ng mga tropa. Kasi nga naghahabol ng kanilang pera para makapag-retire ng mga tropa. At nangyayari yan dito mga tropa. Totoong nangyayari yan. Masakla pero dapat tayong matuto doon eh, di ba? Kasi nakikita naman natin sa mga ibang mga elders natin na talagang pag hindi ka nakapaghanda at hindi ka nakapag-ipon para sa iyong retirement eh mangyayari din sa iyo yung nangyari sa kanila, di ba? Kaya importante talaga kahit bata ka pa, ibang mga bata rito mga tropa sa Canada, pag sinasabi mo sa kanila na maghanda ka na sa retirement mo or mag-ipon ka na ng pera para sa retirement mo, ang lagi nilang sagot ay, oh, why? Bata pa naman ako at ba't ako mag-iipon kagad for retirement? Kasi ang feeling kasi nila, ang pakiramdam nila kapag nag-iipon na for retirement ay matanda na raw yung pakiramdam nila. Yung feeling nila ay sobrang tanda na nila mga tropa. Which is, para sa akin hindi tama yun, no? Kasi alam mo mga tropa, doon ka rin naman talaga pupunta eh, di ba? Sa pagtanda, doon lahat tayo pupunta sa pagtanda. Why na hindi ka na mag-ipon ngayon, hindi ka na magsimulang mag-build ng iyong retirement fund, di ba? Wala namang masama, wala namang mangyayari. Wala namang masama doon kung open ka ng retirement account sa iyong bangko tapos kahit maliit, di ba? Di ba? Start small. Hindi naman kailangan na malaki kaagad yung retirement mo or retirement fund mo, di ba? Start small kahit $20 a month, $50 a month hanggang sa lumalaki, di ba? Habang lumalaki yung sweldo mo, pataasin mo rin yung retirement fund mo, di ba? Ang daming nagkakamali dyan mga tropa, no? Buti na lang ako, sa kakabasa ko ng mga yung mga financial book at saka kakapanood ko sa mga leader o sa mga mga legend ng mga nag-iipon ay at least natutunan ko na medyo late na rin kung tutuusin, pero hindi pa rin late, di ba? Sabi nga nila kung hindi ka na pag-start ngayon, simulan mo na bukas. O kung hindi ka pala nag-start kahapon, simulan mo na ngayon, di ba? Sinasabi nga nila kung the best magtanim ng puno ay 10 years ago, second best thing ay ngayon na, di ba? So, wag ka na magpatumpik-tumpik mga tropa kung talagang gusto mong mag-ipon para sa retirement mo at gusto mong hindi mahirapan pagdating ng iyong golden age ay simulan mo na mag-ipon. Wala namang masama doon, di ba? Dumidilim. Yan, dumidilim. Dito tayo sa ano. Sa tabi kasi ako ng lake. Tignan yung lake mga tropa. Ang ganda oh. Kalmado yung lake. Actually, nag-fishing ako. Pakita ko sa inyo yung fishing rod ko. Kanina pa ako dito. Anong oras na? Mag-alas 7 na. Kanina pa ako dito mga 5:30. Wala pa rin huli. Ayan yung rod ko mga tropa. So, diba? Yan o. Kitang-kita nyo. So, balik tayo sa usapan mga tropa. Diba, sinasabi ko nga sa kanila, no? Sinasabi natin sa mga tropa natin. Pilipino, no? Kailangan mo na mag-ipon ngayon kasi darating ka naman sa retirement age. Tatanda ka rin naman, di ba? Wala ka lang mapupuntahan kundi sa pagtanda. No choice ka. Kaya wag mo rin gawing no choice ang pag-iipon. Gawin mo talagang piliin mo o gawin mong choice na mag-ipon kasi doon talaga tayo pupunta, di ba? Para hindi ka magsisi sa uli or hindi ka maghabol pagdating ng iyong retirement age na nakikita ko sa mga kaibigan nating matatanda rito. Actually, pag nakakausap ko sila, sinasabi nila sa akin na late na ako eh. Makakapag-retire pa ba ako? Baka anong mangyari sa akin? Nangangamba talaga sila at talagang walang
kung makikita mo sila ay talagang hirap na mga tropa. So, yung isa sa mga nakita kong dahilan, no, napakalaking topic niyan para sa akin sa financial literacy, na yung pag-iipon ay dapat inuuna mo talaga para sa iyong retirement mga tropa. Ito mga tropa, yung isa ko pang nakikitang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nakakapag-retire at patuloy pa rin nagtatrabaho dito sa Canada ay hindi sila nagplano kung ano ang gagawin nila pagdating ng retirement age nila. Halimbawa mga tropa, ito totoong nangyari, totoong kwento to na dito sa Canada. Marami ako nakita matatanda rito na talagang nakapag-retire na, nakauwi na ng Pilipinas, hindi talaga nagtatrabaho, talagang retire na, talagang ano sila, slow living na kung tutuusin, talagang wala na silang trabaho. Pero after mga ilang years, lalong-lalo na yung mga nasa Pilipinas, after mga ilang years ng retirement nila ay napilitang bumalik ng Canada. Alam niyo kung bakit mga tropa? Naubos yung fund nila. Naubos yung pera nila na pang-retire mga tropa. Kasi walang kaplano-plano pagdating ng retirement nila. Basta ang ginawa nila, umuwi na ng Pilipinas, nag-stay doon. Tapos alam niyo ba ang ginawa, pinakamasamang ginawa nila? Sila pa rin ang gumastos ng mga pangangailangan ng kamag-anak nila. Kumbaga masamang term to mga tropa, hinuthutan pa rin sila ng kanilang mga kamag-anak sa Pilipinas pagdating doon. Alam niyo man yung mga typical na OFW na pagdating sa Pilipinas ay libre doon, sila ang gagastos para sa outing, sila ang bahala sa pagpapaaral, sa baon ng mga ganto, sa baon ng mga pamangkin, mga apo, di ba? Sila pa rin ang gumastos pagdating sa Pilipinas hanggang sa naubos na yung kanilang retirement fund. Tapos isa pang masakit na nangyari sa kanila mga tropa, ito, totoong nangyari din sa kaibigan ko na nandito pa rin nagtatrabaho pa rin at bumalik na ng Canada, ay naubos kasi yung pera niya, no? Pagdating niya ng Pilipinas, yun, nagnegosyo ng pumasok sa isang negosyo na wala siyang alam. Tapos nalugi. Wala pang isang taon ay nalugi yung kanyang negosyo. So lahat ng pera niya na pang-retire ay binuhos niya doon. Sakit mga tropa, no? Naubos yung pera niya, sa madaling salita ay nalugi nga at naubos yung pera niya. So no choice siya para bumalik ng Canada at magtrabaho ulit. Kasi naubos na nga yung retirement niya, nalugi siya sa kanyang pinasok na venture. So di ba? Walang kaplano-plano ibang mga kaibigan natin na matatanda rito kung bakit nakikita mo pa rin sila na nagtatrabaho hanggang ngayon, di ba? Kasi walang kaplano-plano kung anong gagawin, di ba? Hindi, akala nila yung pagninegosyo ay one clip or isang bigayan lang ay kikita ka na at masusustain na yung iyong retirement sa Pilipinas. Which is mali mga tropa. Ang pagninegosyo mga tropa, di ba? Maraming nagsasabi, ang pagninegosyo dapat inuumpisahan mo yan habang bata ka pa, kasi pag pumalpak ka at pumalpak ay marami ka pang oras para makabawi. Pero pag matanda ka na at nagnegosyo ka at wala kang alam sa negosyo pinapasok mo, dun, kumbaga boom, yun isang pinakamasakit na mangyayari sa ating mga Pilipinong matatanda, sa ating mga tropa, na kapag wala kang alam sa pinapasok mo at nag-retire ka na at binuhos mo lahat ng pera mo doon, alam mo na mangyayari sa iyo. Malulugit, mawawala yung pera mo at mapipilitan ka talagang bumalik ng Canada para magtrabaho lang para sa iyong gastusin araw-araw mga tropa. Ito yung panghuli mga tropa, ito yung para sa akin pinaka-valid na reason kung bakit marami pa rin tayong mga nakikita mga Pilipino na nagtatrabaho hanggang ngayon dito sa Canada. Kasi sabi nila sa akin, mga tropa, kapag huminto sila sa pagtatrabaho ay baka raw magkasakit sila at mamatay pa. Which is para sa akin mga tropa, very makes sense mga tropa. Kasi di ba, oo nga naman. Sabi nila sa akin na nakasanayan nila at naging routine nila or life routine yung pagtatrabaho mga tropa. So kapag huminto daw sila, baka raw magkasakit sila mga tropa at baka meron daw hindi magandang mangyari sa kanila. Kaya patuloy pa rin silang kumikilos mga tropa. Which is para sa akin, no, ang gandang reason nun kung bakit nagtatrabaho sila. Hindi daw dahil sa pera, kasi meron naman daw silang sapat na naipon na
at wala na silang sinusustentuhan sa Pilipinas, o wala na silang sinusuportahan pa sa Pilipinas. Para sa akin yung isa sa pinakamagandang dahilan kung bakit nagtatrabaho pa rin sila mga tropa, no? Yung kanilang may ano yan, mayroong Japanese concept yan, may tawag isa sa Japanese na yung ikigai. Kung alam niyo yung ikigai, nalaman mo na o kung bakit ka bumabangon pala sa umaga, kasi yung life purpose mo. So yung mga ibang matatanda rito, yun siguro yung life purpose nila kung bakit patuloy pa rin sila nagtatrabaho, kasi wala na nga silang sinusuportahan at gusto lang nilang kumilos, di ba? Di ba? Actually, kung magre-retire ka at wala kang plano-plano, let's say wala ka nang sinusuportahan o wala ka nang pinapaaral pa ng kamag-anak, 'di ba? Anong gagawin mo pagdating ng mga retirement, 'di ba? Uupo ka na lang, hihintayin mo na lang yung kamatayan mo, 'di ba? Hindi, 'di ba? Para sa akin, yun yung magandang dahilan. Kumilos ka pa din, 'di ba? Maraming nagsasabi yung mga fitness advocacy na ah, pagandaan mo yung pagtanda mo, yung physical na pagtanda mo, ibig sabihin yung physical appearance mo kapag tumanda ka, kasi ah, kailangan mo rin mag-build ng muscle, palakasin mo pa yung immune system, yung tawag ito, may tawag sa nalimutan ko tawag sa ano yan, sa Pilipino, yung ano bang tawag yun, i-comment nyo lang mga tropa, yung immune system mga tropa, di ba? Kasi kung patuloy ka pa rin kumikilos, yung blood flow mo maganda pa, di ba? Parang exercise yan mga tropa, di ba? Kapag huminto ka sa pag-exercise at naging stagnant ka na lang, baka ma-stroke ka, di ba? Sinasabi nga ng iba na kilos-kilos din para hindi ma-stroke. Totoong-totoo naman yung mga tropa, di ba? Para sa akin, kahit matanda na, patuloy ka pa rin magtrabaho mga tropa, di ba? Kaya nakikita natin yung ibang mga Pilipino, hindi dahil kailangan nila ng pera or may sinusuportahan silang pamilya sa Pilipinas or sinusuportahan pa nila yung sarili nila, ay dahil gusto pa rin lang kumilos-kilos para sa kanilang health, para sa kanilang body and mind or kung ano man. Kaya sila kumikilos at nagtatrabaho pa rin. Isang magandang reason yan kung bakit may nakikita ka pa rin mga Pilipino na nagtatrabaho pa rin kahit over 65 na dito sa Canada mga tropa. Sa tropa, no, kasi sabi nga nila, pag nakita mo yung life purpose mo sa buhay, ay automatic na raw na kikilos at kikilos ka para doon sa life purpose mo. Babangon at babangon ka raw sa umaga para gawin yung gusto mong gawin, which is yung life purpose mo mga tropa. Siguro yun yung dahilan ng iba nating mga kaibigang matatanda na rito sa Canada kung bakit sila nagtatrabaho na pa rin hanggang ngayon mga tropa. Yun ang pinaka the best na nakita kong dahilan nila kung bakit nagtatrabaho pa rin sila. So yun lang mga tropa, no? Sana may nakuha kang konting lesson sa ating usapan ngayon mga tropa. Kung meron kang nakuha kang konting value, ay maaaring mag-subscribe ka mga tropa, or subscribe mo yung ating channel para marami pa rin tayong gawing mga kwentuhan na katulad nito dito sa Canada at buhay Canada mga tropa. So hanggang sa muli mga tropa, sa next vlog mga tropa, panoorin mo yung susunod na video kasi marami ka rin matututunan dyan about buhay Canada mga tropa. Ingat, paalam!